So what's up? Kumusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa may Cyclemore Baliwag branch para sa update natin at nakita ulit natin itong Kymco Dink R 150 Special Edition. So sulit nga ba ngayong 2024 itong motorcycle na to? Alamin natin yan, walk around natin yan at kung magkano nga ba ang ganitong motorcycle dito sa Cyclemore Baliwag branch or any Cyclemore branch dyan sa lugar nyo. So umpisa na natin yung walk around. Ayos na ayos siya. Yeah, I will always be your warrior. You can't stop me, you can't stop me now. Yeah, I will always be your warrior. You can't lock me, you can't lock me down. I will not lay down my arms. Ready to be covered in scars. Cause I will always be your warrior. Late nights, get lost. Hard work, the cost. Can't quit, can't stop. So, yun nga, yan, Cyclemore Baliwag branch, talagang sinulit na natin yung pagpunta natin dito eh. So, ngayon, nakita na rin na, ano ba yan, nabulol pa. Nakita na rin natin itong Dink R 150 Special Edition ng Kymco. Ayun o. So, nakita na rin natin to sa, saan ba yun? Makina Moto Show, no? So, abangan natin yung mga iba pa nilang ilalabas next year or this year, di ba? So, ikutan na natin yan para at least dun sa mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle, meron silang available dito na special edition tsaka yung standard edition. So, siguro ilalagay ko na lang din yung standard edition pero meron sila available doon na isa. Lalagay ko na lang din siguro yung presyo niya or sa susunod na vlog na lang siguro. Pero ikutan na natin itong special edition ng Dink R 150. Let's go! So, ayan na nga, meron tayo ritong non-adjustable na windshield. Kulay white naman siya or clear yung kanyang visor. Ayan, ang laki din, mataas. So, kagandahan kasi dito, hindi tayo masyadong bugbog or yung helmet natin sa hangin kapag tinatamaan siya ng hangin. So, yung flow ng hangin pataas. Okay, so, meron tayo ritong Kymco sa gitna na logo or emblem and then kita natin yung bracket. Alam mo yung bracket? Ito yung nagpa-special dito eh. Meron na siyang bracket. Solid yung bracket natin dito. Pwede nyo rin tanggalin yan kung di nyo masyadong trip. Pero para sa akin, okay na siya. Para at least kapag medyo nabuwal siya, yung bracket agad yung ating magagasgas, di ba? Tapos gawa na lang din kayo slider. Padagdag na lang din kayo. Siguro, no? Tapos hindi na kayo mag-iisip kung saan nyo nga ba ilalagay yung mini driving light any side nung kanyang bracket, pwede niyang paglagyan, di ba? So, yung kanyang headlight is talaga, ito yung napakaangas dito eh. Napaka-pogi, napaka-brusco nung datingan. Para siyang kalaban ng mga Autobots. Hey, Transformer. So, ayun na nga, meron din tayo ritong park light. Ito sa side. And then, parang carbon fiber finish dito. And then, meron tayong matte finish na kulay green, ayan no, sa kanya mga fairings. So, ang ganda nung bracket eh, no, talagang customized talaga siya dun, no, gawa talaga dito. So, naka-telescopic fork tayo rito. And bulky rin yung ating front fender, tsaka maganda yung design, no. Kita nyo yung design na yan. Meron na rin tayo ritong traction control system or TCS. And yung kanyang front fender, flexible din ah. Ayan o, tapos hindi siya yung malutong, di ba? Meron din tayo ritong reflector, side by side naman yan. Ang ganda rin ng mugs, kahit di na tayo magpa-paint dito. Glossy finish. And then yung size nga pala nito ay 120/70 by 13, tubeless na rin to. So, naka single disc brake naman tayo rito. Meron din tayong ABS dito sa kanyang harap. And naka triple pad caliper tayo rito. Oh, talaga ba? Oh, ang ayos ah. So, ayan. And then, sa likod, meron tayong radiator. Ayun pala, nandun yung radiator. Hinahanap ko kanina. Kasi wala dun sa side eh. Nandito sa unahan. Yung kanyang radiator. Ayan. Tapos, kagandahan, meron na rin tayo ritong grills or screen para at least dun sa mga malilit na bato or malilit na buhangin, hindi masyadong bugbog yung ating radiator. Ayos, diba? Galing talaga ni Kymco mag-isip eh. No? So, dito naman sa kanyang
floorboard, ayan, meron tayong extension and then kagandahan, metal yung ating tapakan dito. Astig oh. Hindi siya basta-basta mananakaw kasi nga kailangan nyo munang i-screw, isa-isahin yan, no, para matanggal yan. And then yung bracket natin dito or yung frame, hanggang dito yan sa may side, hanggang doon sa may dito, sa may ano natin dito sa may top box natin dito or sa may frame natin para sa top box, 'di ba? Ayos no. So dito naman ang gas tank niya ay nandito sa side. Hindi natin mabubuksan kasi nga nakabalot pa to, bagong-bago to. Meron din tayo rito side pocket, nakakiles na rin tayo rito. Ayan, sa ignition and naka-upright position para sa ating handlebar. Ayan, ganda nung part dito. Para siyang carbon fiber finish. Sa mga switches, alam naman natin, Kimco yan. Medyo iba yung switches na ginagamit nila. Mukhang premium. Okay? So, yung lever natin dito is adjustable naman siya hanggang 1 to 4. Okay? Smooth lang din naman. Yung kanyang switches dito. Meron tayo yung ano rito eh. Ito yung access natin yung panel gauge natin. Ito yun. So, may kill switch. Electric starter, yung grip niya is mataba. Ayan o, ganyan siya kataba. Tapos yung kanyang throttle, sobrang babaw. Metal din yung ating bar end. Dito naman sa side, adjustable din yung ating lever. May flasher tayo rito. TCS, on and up, pwede. Okay, high and low, busina, ito busina and then signal light. Ayan. Yung grip niya, makapit din. Okay, mataba din eh, no? So, sa kanyang panel gauge, ito yung itsura, no? Naka fully digital naman tayo rito. And maganda yung design dito. Para din siyang dashboard nung sa kotse, 'di ba? Sa upuan, yan, makapal yung foam na ginamit dito. Sobrang kapal, boy. Meron din pala tayong helmet hook dito sa side. Ayan, oh. Yan. Matatanggal ba natin? Hindi, ito. May helmet hook tayo rito. Pwede nating itago. Ayan, oh. So, kung gusto nyong itago, ayan, pwede naman. Then, kung kunyari, maglalagay kayo ng helmet, kailangan nyo ng helmet hook, ayan, pwede. So, sa baba, meron din tayo rito parang carbon fiber finish. Ganda rin yung design dito. And yung ating foot pegs, pinupush pa rin yan. Same nung sa Kimco like 150i. Yan. So, hindi nyo basta-basta mahuhugot yan. Kailangan i-press nyo muna. Okay, ganyan. Okay. So, metal din naman yan. Solid din. So, sa tambucho, napaka-bulky niyang tingnan. Ito yung makina, oh. Nandito sa pinakadulo yung makina niya. 'Di ba? Ang lapit ng makina niya dun sa rear, eh, no? Sa rear ng, ng gulong. Ayan. So, ayan. Yung itsura ng ating tambucho, bulky. Ito yung itsura, oh. Yung design niya. So, naka-dual shock tayo rito. Adjustable naman yan. And naka-single disc brake. Naka-ABS na rin tayo rito sa likod. Naka-mugs. Naka-tubeless na rin yung ating tires. At yung size dito ay 130/70 by 13. Ganda nung kanyang tires, oh. Ano bang brand to? Anong brand ng to? Maxxis pala. Ayun, oh. Naka-Maxxis na rin tayo rito, harap at likod. So, masasabi natin na pang matagalan itong tires na ginamit dito. Ayos, 'di ba? So, yan na nga yung bracket para sa ating top box. Hindi ka na magpapasadya or hindi ka na bibili. Yan na yung bracket niya. RKS yung nilagay nila rito. Siguro yung brand to nung gumawa nito. So, meron din naman tayo rito ang grab bar. Hindi naman nila inalis tong grab bar. In case natatanggalin niyo yung bracket, meron pa rin tayong grab bar. Okay? So, sa ating taillight na ang bulky, ang laki ng itsura, yung kanyang park light dito sa side, yung pinaka taillight, LED rin. Ayan. Yung signal light niya nandito pala sa side. Ayan. Flexible naman yan. Okay? So, no worries tayo rito kung masasagi siya. Plate light, meron din tayo. Reflector, meron din dito sa side. And lagayan ng plate, malapad din kasi yung ating fender. So, wala tayo rito ang kickstart para sa kanyang panggilid. Meron tayong Kimco na naka-emboss dito. And then, ang laki din ng filter niya. Ganda ng design, no? Parang isang assembly lang siya, no? So, meron din tayo rito ang side stand kill switch para sa kanyang safety features.
And yung compartment din natin mabubuksan kasi nga ayan yun na, nakita na naman natin yung compartment na ito. At least meron tayo rito compartment. Maluwag din to. Okay? So sakyan natin para sa 5'2" na kagaya ko ang ganitong motorcycle ng Kymco Dink R150 Special Edition. Ay, siya. Yeah, I will always be a warrior. You can't stop me, you can't stop me now. Yeah, I will always be a warrior. You can't lock me, you can't lock me down. I will not lay down my arms. Ready to be covered in scars. 'Cause I will always be a warrior. Late nights, get lost, hard work, the cost. Can't quit, can't stop, this world all So ayun, side stand natin itong Dink R150 Special Edition ng Kymco, no? Side stand natin. Tapos unang upo natin to kasi naupuan lang natin to nung naka-display dun sa Makina Moto Show. So ganyan ang itsura niya, ang lapad ng itsura, ang laki, kasi nga nagpalapad dito yung kanyang bracket dito. So 5'2" ang aking height. Check natin yung bigat niya. Oo, okay. Hindi naman siya ganun kabigat pag tinayo na. Pero buka ka tayo rito. Dagdag pa rito yung bracket, no? Na nilagay dito kaya sobrang buka ka. Pero kapag naitayo na natin, magaan siya. Hindi ako nabibigatan sa kanya. Pero pag gusto nyong ma-rides to, ganyan ang itsura natin. Kapag nasa traffic tayo, medyo discarding malupit lang, no? Discarding marino lang. Kapag gusto nyo ng ganitong motorcycle. Tapos kasi nga height ko kayo, magaan naman yung motor Ayan So yung shock niya, maganda rin yung shock. Sa likod maganda yung shock. Ayan ramdam ko yung shock dito. Turning radius, sobrang lawak ng turning radius na ito. And then kapag upo tayo rito, atras tayo, pag nasa high speed na tayo, ganyan ang itsura natin. Tapos regular position, legroom natin sobrang lawak pa rito. Pwede pa tayo maglagay dito ng gamit sa harap. Pag extension natin sa paa, sobrang laki pa. Ayan, di ba? So, sa OBR, malaki din yung kanyang upuan, malapad, kaya hindi siya mangangawit dito. Sobrang komportable no position natin dito. So, ayun nga, para dun sa lahat ng mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle, puntahan nyo na lang dito si Cycle Mart Baliwag Branch at any Cycle Mart dyan sa lugar nyo or malapit sa lugar nyo. So, ayan, meron sila available dito ni Special Edition na isang unit. Puntahan nyo na lang dito. Ayos siya. Center stand natin. Kung madali lang din po siya center stand. Okay. Lapat natin sa sahig. Then, push. Napakadali lang. Ayos, diba? So, yun nga mga best, para sa lahat ng mga nagtatanong kung magkano nga ba ang ganitong motorcycle. Ito nga pala ay nagkakahalaga sa cash niya na 160,000 at may additional yan na 2,000 para sa registration ng LTO for 3 years. Okay, so sa lahat ng mga nagtatanong kung magkano nga rin ba ang ganitong motorcycle kapag kinuha nyo ng hulugan or installment, lalagay ko na lang din dyan sa screen nyo para at least meron kayong idea sa mga kukuha ng mga ganito. Okay? So, ayan, nandyan yung down payment and yung terms nila na monthly nila kung magkano. So, at least meron kayong idea, di ba? Kapag pumunta kayo rito, hindi na kayo masyado magtatanong, check out nyo na agad to, di ba? So, ayos na ayos siya. So, yun ang mga best, ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel, i-click mo na rin notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin. Dito araw-araw, so laging tatandaan, wala sa brand ng motor ang tatagal yan. Kundi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So kita ka na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush. Haha. Lay down my arms, ready to be covered in scars. 'Cause I will always be a warrior.